Sa isang madilim at liblib na lugar, may nakitang pugot na ulo sa gubat. Sino ang kawawang biktima? Hello mga friends! Welcome sa channel na ito. Alam nyo ba, sa bawat kanto at eskinita sa Japan, makakakita kayo ng iba't ibang laki ng mga shrine. Ang mga tao doon, naniniwala na may mga Diyos-Diyosan na naninirahan sa mga shrine na to. Kapag may namatay, lumalabas daw ang kaluluwa sa katawan at hindi yun ang katapusan, kundi simula ng paglipat sa ibang mundo. Ngayon, may kwento akong kakaiba, ang paghihiganti ng multo. Isang babaeng estudyante sa universidad ang nawala habang pauwi sa dormitoryo pagkatapos ng late night na part-time job. Ilang araw matapos mawala, natagpuan ang katawan niya sa isang liblib na lugar. Pagkatapos ng 7 taon ng investigasyon na walang progreso, sa wakas nahanap din ng mga pulis ang may sala. Pero ang resulta nito ay nagpasimula ng maraming kakaibang tsismis. Ang kwentong ito ay naganap noong 2009 sa lungsod ng Hamada, Japan. Ang lungsod na ito ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Shimane Prefecture, katabi ng mga lungsod ng Masuda at Oda. Ang bida ng kwento ay si Miyako Hiraoka, isang 19 na taong gulang na estudyante sa universidad na mahilig sa Ingles at nangangarap makapaglakbay sa buong mundo balang araw. Para hindi maging pabigat sa kanyang pamilya, nakahanap siya ng part-time na trabaho sa isang ice cream shop sa pamamagitan ng isang ahensya. Araw-araw pagkatapos ng klase, nagtatrabaho si Hiraoka sa ice cream shop hanggang 9 ng gabi at naglalakad pa uwi sa dormitoryo. Kahit hindi naman kalayuan, ang daan papunta ay maliit, walang ilaw, at iilan lang ang mga bahay, kaya't sobrang tahimik lalo na paggabi. Ang paglalakad mag-isa sa gabi ay nangangailangan ng tapang na malaking hamon para sa batang babaeng estudyante tulad ni Hiraoka. Noong una, may kasamahan si Hiraoka na nakatira rin sa parehong dormitoryo. Kaya't pagkatapos ng trabaho, sabay silang naglalakad pa uwi at walang problema. Pero kamakailan lang, bigla na lang nag-resign ang kasamahan ni Hiraoka nang walang malinaw na dahilan. Kaya napilitan si Hiraoka na maglakad mag-isa pa uwi sa madilim at tahimik na kalsada. Tulad ng karamihan sa mga babae, lagi siyang takot maglakad mag-isa sa gabi, lalo na sa ganitong klaseng madilim na daan. Pakiramdam niya, hindi siya ligtas, kaya't napag-isipan niyang mag-resign na sa trabaho. Pero hindi niya alam na isang nakakatakot na trahedya ang mangyayari sa kanya bago pa man siya makapag-resign. Ano nga ba ang nangyari noong araw na iyon? Anong mga sakuna ang hinarap ni Hiraoka? Balikan natin ang Oktubre 26, 2009 para malaman. Oktubre 26, 2009, Lunes, tulad ng dati, pumunta si Hiraoka sa ice cream shop para magsimula ng trabaho pagkatapos ng klase. 9 ng gabi, natapos ang shift niya at dahil bigla ang nag-resign ang kanyang kasamahan, napilitan si Hiraoka na maglakad pa uwi mag-isa. Pagkatapos ng shift niya, kinuha ni Hiraoka ang isang trash bag mula sa shop at umalis. Pero walang nakapaghanda sa mga susunod na mangyayari, hindi na siya muling makakabalik. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag ang mga magulang ni Hiraoka mula sa ice cream shop kung saan siya nagtatrabaho. Hindi daw pumasok sa trabaho ang biktima at sinubukan itong tawagan ng maraming beses pero walang sagot. Naging balisa ang mga magulang ni Hiraoka dahil tinawagan din nila ang kanilang anak noong umaga pero wala rin itong tugon. Akala nila na baka sira lang ang cellphone ni Hiraoka kaya hindi sila masyadong nag-alala. Pero nang makatanggap sila ng tawag mula sa kasamahan ng anak nila, agad na tinawagan ng mga magulang ni Hiraoka ang eskwelahan para tingnan kung nandoon ang kanilang anak. Pero sabi ng lahat na hindi pa ito bumalik sa dormitoryo simula kagabi. Lalong nag-alala ang mga magulang ni Hiraoka na baka may nangyaring masama. May kutob sila na may masamang nangyari sa kanilang anak, kaya't agad nila itong inireport sa mga pulis. Mahigit 1 linggo na ang lumipas mula nang i-report na nawawala si Hiraoka at patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis. Pero wala pa rin silang nahahanap na anumang bakas tungkol sa dalaga. Noong umaga ng Nobyembre 6, 2009,
isang lalaki na naglalakad sa lugar ng Garyu Mountain sa hangganan ng Hiroshima at Shimane Prefectures ang biglang nakakita ng bilog na bagay sa ilalim ng mga nahulog na dahon. Nang lumapit at suriing mabuti ng lalaki ang nakita niya, natuklasan niyang ulo pala ito ng isang batang babae. Gulat na gulat, agad niyang inireport ito sa mga pulis. Pagdating ng mga pulis sa lugar, nakita nila ang mga palatandaan ng pagkakasakal sa biktima at maraming pasa sa kanyang mukha na nagpapakita na binugbog siya bago pinatay. Dahil sa maikling gupit ng buhok, malakas ang hinala ng mga pulis na si Hiraoka ang biktima, na nawala mahigit 1 linggo na ang nakalipas. Agad na nagsagawa ng DNA test ang mga pulis at nakumpirma nilang tugma ang resulta sa mga magulang ni Hiraoka. Wasak ang damdamin ng mga magulang ni Hiraoka sa karumaldumal na balitang ito, at ang pagkakatuklas sa pugot na ulo ay nagdulot ng matinding takot at pag-aalala sa mga residente ng lugar. Patuloy na nagsisikap ang mga pulis na maresolba ang kaso sa lalong madaling panahon upang maibalik ang kapanatagan ng komunidad. Dahil naganap ang insidente sa lugar ng Garyu Mountain na nasa pagitan ng Hiroshima at Shimane Prefectures, nagmobilisado ang mga pulis mula sa parehong prefectures at itinatag ang isang special investigation team. Maraming mga pulis ang ipinakalat sa Garyu Mountain area upang magsiyasat at maghanap ng natitirang bahagi ng katawan ng biktima. Di nagtagal, natagpuan ng mga pulis ang kaliwang femur bone na wala ng laman malapit sa pasukan ng kagubatan, at natagpuan din ang torso at mga kamay ng biktima sa silangang bahagi ng kagubatan. Ang pagsusuri ng DNA ay nagkumpirma na ang mga sample na ito ay pag-aari ng biktimang si Hiraoka. Base sa mga ebidensyang nakalap, tinatayang pinatay si Hiraoka sa pagitan ng Oktubre 26 at 31. Naniniwala ang mga pulis na hindi ang lugar kung saan natagpuan ang ulo ang orihinal na crime scene. Sinuyod ng mga pulis ang mga abandonadong bahay sa lugar ng Mount Garyu sa pag-asang matukoy ang pangunahing crime scene, pero wala silang nahanap. Base sa sugat sa leeg ng biktima, naniniwala ang mga pulis na posibleng sinakal si Hiraoka hanggang mamatay at pinutol-putol ang kanyang katawan bago dinala ng salarin sa bundok at itinapon doon. Gayunpaman, hindi pa rin nila isinasantabi ang ibang posibilidad. Natagpuan ng pulisya ang vinyl plastic fragments sa katawan ni Hiraoka na galing sa packaging ng phone directories noong 1995 sa mga lungsod ng Miyoshi, Rikuzen Takata, Higashiroshima, Kure at Mihara. Ang pagkawala ni Hiraoka sa liblib na bahagi ng kabundukan ay nagpapakita na naganap ang krimen sa iba't ibang lugar. Isang residente ang nagbigay ng impormasyon sa pulisya na nagsasabing madalas niyang makita ang isang kotse na mabilis na dumadaan tuwing ikasyam ng gabi, ngunit simula nang mangyari ang insidente, hindi na ito nakita. Pagkatapos mawala si Hiraoka, sinuri ng pulisya ang mga security camera sa paligid, ngunit walang ebidensya na konektado kay Hiraoka. Sa katapusan ng Oktubre, nag-imbestiga ang pulisya at nagsagawa ng mga panayam sa mga kaibigan at kaklase ni Hiraoka. Natuklasan na masayahin at masugid sa pag-aaral si Hiraoka, ngunit konti lang ang social relationships at wala rin siyang boyfriend. Sa ruta kung saan nawala si Hiraoka, natagpuan ng pulisya ang isang itim na athletic shoe, pero hindi nila tiyak kung sa kanya ito. May saksi na nakakita ng isang babae na sumakay sa isang silver Toyota ng gabing iyon, pero masyadong madilim para makita ang lisensya ng kotse ng mabuti. Natuklasan ng pulisya na umalis si Hiraoka sa ice cream shop ng ikasyam ng gabi, nakasuot ng black and white striped shirt at may dalang black garbage bag. Ito ang huling kita sa kanya sa kamera. 2 kilometro ang layo ng daan mula sa shopping center papunta sa dormitoryo niya. May nakitang saksi na sumakay si Hiraoka sa isang kotse sa halip na maglakad pa uwi. Ito ay nagpapakomplikado sa kaso dahil maaaring random na krimen ito, kaya iniimbestigahan ng pulisya ang psychology ng salarin
at ang kanyang motibo sa pagkakasala kay Hiraoka. Inaakala ng pulisya na ang salarin ay isang lalaki na nasa edad 20 hanggang 40, walang asawa. Dahil sa kakulangan ng bagong impormasyon, nakabukas ang kaso. Nag-aalala ang media na maaaring nasa Chimane Prefecture pa rin ang salarin. Pagkatapos ng insidente, pinayuhan ng pulisya ang mga estudyanteng unibersidad na huwag lumabas ng mag-isa sa gabi at baguhin ang curfew sa ika-10 ng gabi. Humiling din ang lokal na pamahalaan na magdagdag ng street lights at surveillance equipment at magtaas ng security patrols para sa kaligtasan ng mamamayan. Sa isang liblib na daan, may kababalaghan na nangyari kung saan narinig ng marami ang mahinang boses ng isang babae. Kahit pinag-ibayo ng pulisya ang investigasyon, hindi pa rin natukoy ang salarin. Noong 2016, nagmobilisa ang Japanese police ng 300,000 na pulis at nag-aalok ng premyo na hanggang 3 milyong yen kada araw para sa mga impormasyon. Sa wakas, may nalaman ang pulisya ng klasipikahan nila ang lahat ng files sa mga krimen sa sexualidad. Natagpuan nila si Yoshiharu Yano, tubong Shimonoseki, Yamaguchi Prefecture. Ang ama niya ay may tindahan ng bigas at taga-plancha naman ang kanyang ina. Dahil sa magandang grades sa pag-aaral, palaging pinagmamalaki si Yano ng kanyang mga magulang. Ngunit noong 2004, bigla siyang umalis sa universidad at bumalik sa bayan. Noon pa man, nasentensyahan na siya ng 3 taon at 6 na buwan sa bilangguan dahil sa isang krimeng may kinalaman sa babaeng kanyang sinusundan at binantaan ng patalim sa Tokyo. Noong 2009, pinalaya si Yoshiharu Yano mula sa bilangguan. Bumalik siya sa bayan at nagtatrabaho sa Solar Energy Company malapit sa Shimane Prefectural University. Nanirahan siya sa Masuda. Noong 6 ng Nobyembre 2009, humingi si Yano ng leave sa kumpanya. Noong 8 ng Nobyembre, nasunog ang kanyang kotse habang nasa loob siya, kasama ang ina niya. Natagpuan ng pulisya ang 2 abo-abong katawan sa sasakyan. Natuklasan ng pulisya ang nasunog na sasakyan ni Yano malapit sa pinaglagyan ng katawan ni Hiraoka noong Oktubre 26, 2009. Ito ang naging mahalagang bahagi ng pag-usad sa kaso ni Hiraoka. Sumunod ang pulisya sa bahay ni Yano sa Masuda City at doon nila natagpuan ang kamera at USB drive na iniwan ni Yano para sa kanyang kapatid. Sa pag-check ng data, nakita ng pulisya ang 57 na litrato, kabilang ang mga larawan ni Hiraoka na nakatali sa banyo ni Yano na may gasgas sa leeg. Pagkatapos matuklasan ang mga litrato, may mga 40 na mahahalagang larawan na nagsilbing ebidensya sa kaso ni Hiraoka. Hindi pa inilabas ng pulisya ang mga ito dahil sa kanilang nakakatakot na mga footage. Noong Disyembre 20, 2016, ipinaalam ng pulisya na naresolba na nila ang kaso ni Hiraoka at may sapat na ebidensya upang patunayan na si Yoshiharu Yano ang salarin, bagamat namatay na ito sa isang aksidente sa sasakyan 7 taon na ang nakaraan. Dahil dito, hindi na itinuloy ng prosecutor's office ang pag-uusig. Pagkatapos ng pagkamatay ni Yano, may mga nag-aalinlangan kung ito ay aksidente lamang o baka nagpakamatay si Yano sa takot. O ito ang paghihiganti ng multo ni Hiraoka. Ano ang nararamdaman mo sa kaso ngayon? Mag-iwan ng komento para pag-usapan natin. Kung nagustuhan mo ito, huwag mag-atubiling mag-like at mag-subscribe sa channel para suportahan kami. Salamat sa panunood. Paalam.